Magandang araw, Kasiglahenyos! Ngayon ay ating tatalakayin ang kabanatang ika-22 ng nobelang isinulat ng ating pambansang bayani, ang El Filibusterismo. Bago iyan ay atin munang alamin ang mga talasalitaan para sa kabanatang ito. May ungos ang ulo, pag-iling o pagtiklop ng ulo. Palko, upuan sa taas ng teatro, habang ang butaka naman ay upuan sa baba ng teatro. Artilyero, tauhang gumagamit ng armas o baril. Kabo, manggagawang may mabigat na trabaho. Puno ng tao ang teatro, maraming nakatayo sa entrada general, at may mga nagkakandara pang iungos ang ulo o makasilip man lang sa harapan. Ang mga bukas na palko na karamihay puno ng kadalagahan ay istulang mga basket na bulaklak dahil sa kanilang abaniko. Tanging 3 o 4 na palko lamang ang nananatiling walang laman kahit gumagabi na. Alas 8:30 magsisimula ang pagtatanghal, ngunit may 15 minuto na lamang ay mag-aalas 9 na. Hindi pa kasi dumarating ang Kapitan General. Naiinyo at nagagalit na ang mga manonood. Nariyan at itinatatak na nila ang kanilang mga tungkod. Walang ni isang senyora ang nasa butaka. Nanaig sa butaka ang alingawngaw ng mga boses na nagbubulungan na pinag-uusapan ang mga merito ng mga artista, pati na rin ang kanilang mga eskandalo. Ang iba naman ay abala kung paano pupukawin ang mga mata ng mga kababaihan. Ang iba'y magalang na binabati ang binibini na siya namang yumuyuko sabay bulong sa katabi. Samantala, ang pag-iingay ay nagpatuloy. Nagprotesta ang mga manonood. Mabuti na lamang at may isang Ginoo na pumukaw sa atensyon ng karamihan. Siya ay umupo sa isang butaka at tumangging tumayo para ibigay sa may-ari nito na si Don Primitivo. "Ayokong tumayo," wika ng Ginoo. Naniniwala siya na ang pag-atras ay ikabababa niya at mahigpit na kumapit sa butaka. Ipinatawag ng mga bantay ang kabo, samantalang nagpapalakpakan ang mga taong naroon at pinupuri ang katigasan ng Ginoong patuloy sa pag-upo. Narinig ang mga pito at takbuhan ng mga kabayo. Tumingon ang Ginoo sa pag-aakalang siya ang pinipituhan. Aakalaing isang pag-aaklas ang sumabog. Hindi, ngunit tumating ang kagalang-galangan na Kapitan General at Gobernador Las Islas. Lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanila. Pagkaupo ay saka lamang tumahimik ang mga artilyero at tinugtog ng orkestra ang introduksyon. Nagkamayan sina Sandoval at Makaraig. Tanging si Isagani ang nanatiling malamig at tila di makangiti. Sa kanyang pagpasok kasi ay nakita niya si Paulita na kausap si Juanito Pelaez na kanyang karibal. Galit, selos, kahihiyan at pagdaramdam ang nararanasan ng binata at halos wala nang pakialam sa paligid. Siya'y tumingala na lamang upang maiwasan ang pagtulo ng luha. Isang babae ang dumating na kasama ang asawa. Ipinagmalaki ang pagdating niya ng huli sa lahat. Nang makitang may palko pang walang laman ay inaway ng ginang ang asawa. Sinutsutan niya ang mga tao, wikang paismid. Ang mga ungas, akala mo'y marurunong ng Pranses. Si Juanito, nagpapanggap na maalam ng Pranses na di naman nalalayo sa Espanyol. Kapag nagtawa ang mga tao ay nakikitawa siya. Kapag nagsiungol o nagsiubo, napapailing siya. Humanga sa kanya si Doña Victorina at hinangad na pakasalan ng binatang Kuba pag namatay si De Espadaña. Inubo ng masasal si Juanito. Sinigawan siya. Paalisin ang tisiko. Naisawayin ito ni Pelaez. Nakilalang si Don Custodio iyon. Natakot ang binata. "Kundi lamang kasama ko kayo," anya kina Paulita. Lalong humanga si Doña Victorina kay Pelaez. Ayon kay Bensib na isa sa mga nagsiganap ay hindi artista, di marunong umawit. Napag-usapan ang di pagsipot ni Simon sa dulaan.
Pinagtalunan ng mga estudyante ang kagandahan at kapangitan ng wikang Pranses. Dumating si Makaraig mula kay Pepay. Malungkot. Nag-usisa ang lahat. Napasiyahan na raw ang tungkol sa paaralan ayon kay Padre Irene. Sinang-ayunan ang paaralan, ngunit ito ay ipaiilalim sa Universidad ng Santo Tomas sa pamamahala ng mga Dominikano. Kung gayo'y mga kabesa de barangay tayo, ani Tadeo. Hinagisan ni Pekson ng maruming medyas si Sandoval. At ang masakit ayon kay Makaraig ay ipinayo pa ni Padre Irene na ipagdiwang ng mga estudyante ang tagumpay nila. Ani Pekson, sige, magdiwang tayo sa isang pansiteriyang paglilingkuran ng mga inchik na hubad. Pinagtibay ang balak. Hindi na hinintay ng mga estudyante ang ikalawang yugto ng opereta. Nagsialis sila sa gitna ng alingasngas ng buong bulwagan. At dyan nagtatapos ang kabanata ika-22 ng El Filibusterismo.